Sa pool sa video ang pananambang kay Apari Vice Mayor Romel Alameda. Eksklusibo yang ipinakita sa News 5 ng pamilya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Count yun. Binabarak tago. Nagulat ang mga lalaking ito nang bigla silang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Maghahatak lang daw sana sila ng sirang sasakyan kaya sila nasa tabing kalsada. Binidyohan nilang mga sumunod pang pangyayari. Matapos lagpasan ng isang barikada, tuluyang bumangga ang itim na van sa gilid ng kalsada habang patuloy na pinauulanan ng bala. Maya-maya pa, nilapitan na ito ng mga armadong lalaki na tuloy pa rin sa pangraratrat. Gunman? Gunman ata yun. Hindi pa nakontento ang mga gunman. Muli nilang pinagbabaril ang mga sakay ng van na sina Apari Vice Mayor Romel Alameda at 5 pa niyang kasamahan. Barilan. Pinuputo ka, no? Sa ulo. Binaulo na ng bala. Ang videong ito, eksklusibong ipinakita ng pamilya Alameda sa News 5. Gagamitin daw nila ito para makatulong sa investigasyon. Sana po magamit po ang video na ito para sa mabilis na pagresolba sa kasong ito. At nananawagan nga po ako na sana ay for deeper investigation dito sa videong ito. Sana po makatulong talaga ito para dito sa ikakaresolba ng ating kaso. Hinaing pa ng pamilya ng inambush na vice-alkalde na babagalan daw sila sa usad ng kaso kaya humingi na rin sila ng tulong sa NBI Region 2. Mabagal na po ang investigasyon ng ating mga kapulisan. Kaya nananawagan po ako sa ating mahal na Pangulo na sana utusan o magbigay po siya ng direktiba sa NBI na gumawa na rin po ng parallel investigation tungkol sa kasong ito para po mapadali ang kaso ng asawa ko at ng mga kasamahan niya. May mga natanggap na impormasyon ng PNP na naka-uniformeng pulis daw ang mga namaril pero nauna na nilang pinabulaanan ng mga pulis ang sangkot sa pananambang. 3 araw naman matapos ang ambush, natukoy na ng PNP ang may-ari ng sasakyan na ginamit ng mga salarin. Ang plaka nito nakarehistro sa Nueva Vizcaya State University. Napag-alaman po base sa record ng Land Transportation Office na yung plate number na nakakabit doon sa getaway vehicle ng mga suspect ay dapat ito po ay naka-issue sa isang sasakyan na kasalukuyang nasa compound ng Nueva Vizcaya State University at sinasabi pong ito ay matagal nang knockdown o matagal nang sira na doon po sa compound na yun. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Nueva Vizcaya State University na wala na sa kanilang kustodiya ang sasakyan na may plakang SFN 793 noon pang March 2019. At sa ginawang verification ng PNP, napag-alamang peke ang plaka ng naturang sasakyan. Nasa LTO Bayumbong Nueva Vizcaya raw ang mga orihinal na plaka nito. Peke po yung ginamit ng plaka just to mislead the investigation of the authorities. Base naman sa chassis at engine number ng sinunog na getaway vehicle, lumitaw na taga Maynila ang may-ari nito. Hindi natin alam kung bininta yung sasakyan na yan and then sino yung pinakangas na nakapili. So yun yung tinitignan nila, hindi lang yung unang may-ari. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5.